Simula nung pumasok tong 2025, ang dami na akong mga kakilala na mga naging health conscious na. So they're trying to post nung sa mga social media nila na yung mga healthy diets nila. Pero ang iba mga naglo low carb. Tapos yung iba nagsisimula na rin mag-exercise, tapos pumunta sa gym. Galing lang. Speaking of gym, dahil isa ako sa mga regular gym goers, yun, mas gusto kong tinatawag yung sarili kong gym goers kasi hindi naman ako gym rat. So matagal-tagal na rin naman ako nag-workout or nag-gym. Siguro ito yung pinaka matagal na naka more than 1 year and 8 months ako. Kasi dati nag-start na ako noong mga 2013, kaso pasundot-sundot, pabalik-balik, mag-gym, tapos hinto. Pero consistency, ito yung pinaka mahaba na pag-gym ko ngayon. Well, sa pag-gym ko ngayong 2025, napansin ko na dumami yung mga nakakasabay ko na nag-gym. Well, okay lang naman yun kasi ano yun it's a sign na maraming nagiging conscious na dun sa health nila. Especially this third week, nung third week ng January, grabe, sobrang dami nung mga nag-gym. Punuan lagi pag dumarating ako. Usually kasi after work ako nag-gym Ang dami nila. So halo-halo, may mga siguro galing din sa trabaho, mga estudyante. Pero sabi kasi ng mga kasama ko na gym goers din, yung mga regular gym goers, ngayon lang naman daw yan pag January. Kasi yung mga nakikisabay daw sa trend na mga nag-workout dahil nga doon sa holiday season ng Christmas and New Year. Pero nung December, halos walang masyado nakakasabay na gym, maliban lang doon sa mga regular gym goers na nakakasabay ko. Sa pag-gym ko ngayon, kahit di naman ngayon, kahit yung mga previews, may mga iba't ibang klase na makakasabay ka talaga na mag-gym. So nandyan yung mga medyo kinaasaran ko na mga grupo sila pag nag-gym sila, especially yan kapag mga estudyante. So bakit nakakaasar? Kasi medyo tumatagal yung program. Kasi ako hindi naman ako nag-gym dun sa mga medyo exclusive na o mga mamahaling gym dyan sa loob ng mga mall. Yan lang na sa mga gilid-gilid, sa mga tinatawag na bakal gym. So alam ko naman na kasi kung ano yung gagawin ko. I do have my program. Yan. Pag nakakasabay ko yung mga estudyante, patay tayo dyan. O yung mga barkada ng mga bata, ang dami nila. Kasi bago ka maka-next, kunyari gagamit nila yung Smith machine. Pagka bago ka makagamit na sumunod ka doon sa Smith machine, ang dami nilang mauuna muna sa'yo. So yung naantala yung oras. Pero syempre wala tayong magagawa dyan dahil nga hindi naman tayo ang may-ari, o hindi naman ako ang may-ari ng gym. So pare-paresan din naman kami na nakiki-rent o kaya gumagamit dun sa particular machine o equipment. Tapos yung mga nakakainis pa dyan, yung mga hindi marunong magbalik ng mga plates and dumbbells na ginamit nila. O hanapin mo yung particular dumbbell, hindi mo makita kasi yun pala ginagamit nila or tapos na gamitin kung saan nila nilalagay, pati yung sa mga plates kapag nagkakaubusan na. Tapos yung panay selfie, okay lang naman kung magsa-selfie, magpe-flex dun sa salamin. Kaso ang problema, hindi na sila umaalis dun sa pwesto nila. Gusto mo nang gamitin yung pwesto na yun, ikaw pa yung mahihiya para sabihan sila na baka naman makikigamit. Tapos ako, hindi naman ako naasar sa mga to. Pero yung kantsawan do sa
gym kapag yung may mga lovebirds na magkakasabay, yung mga mag-i-spatan pa, yung sobra-sobra na kung mag-PDA dun sa gym. Halos hindi na sila nag-workout, minsan nga naglalandian na lang eh. Ayan. So kung may mga naasar ako na nakakasabay ko mag-gym, meron naman yung na-amaze ako, lalo na yung mga tinatawag na mga calisthenics boys. Yung ang workout kasi nila is calisthenics, yung binubuhat nila yung katawan nila. Grabe kapag yung mga paggawa nila ng plunges, yung pagpo-pull ups nila, tapos yung mga explosives, amaze na amaze ako. Tapos bodyweight lang nila yung binubuhat nila. Ako kasi hybrid kasi ako, weightlifting ako, tapos ngayon nagsisimula na ako mag-unti-unti mag-cal. Tapos yung mga nakaka-amaze na mga may edad na, meron kasi kami nakasabay doon sa gym, may edad na siya, siguro nasa 70 na siya, 70 plus. Pero kung titignan mo yung body build niya, tsaka yung itsura ng katawan niya, parang batang bata pa rin, parang nasa 50s pa lang. Nakalimutan ko rin palang banggitin, isa sa nakakaasar na makasabay sa gym yung mga may ingay. Hindi yung may ingay na nag-uusap-usap, yung para akala mo si Son Goku, yung bubuhat na lang sisigaw pa, ha ha. Tapos alam mo yung attention seeker. Yan, nakakairita yung ganun. Tapos syempre kung nakakairita yung mga hindi marunong magbalik ng plates, yung mga marunong magbalik ng plates and dumbbells, nakaka-amaze yung mga yan. Kasi syempre bukod sa hindi na nakakalat yung mga plates, mas madali na hanapin. Maraming makakasabay talaga para sa akin, yun na lang din naman. Tapos may mga iba, yung mga influencers, yung mga nag-video, nag-vlog para doon. Sa akin okay lang naman yun kung mag-vlog sila, mag-video doon sa gym, as long as na hindi sila nakaka-istorbo doon sa ibang nag-workout. Tapos sa mga ego lifter, medyo ingat-ingat na lang sa pagbubuhat. So buhatin lang natin kung hanggang saan yung kaya natin. May mga makakasabay din kasi talaga kayo ng mga tinatawag na ego lifter. So ego lifters is yung bubuhatin nila yung sobrang bibigat na hindi naman na nila kaya, na yung basic foundation form nawawala na, masabi lang na buhat nila. So very risky para sa injury pag ganun. Mahirap makasabay yung mga ganun, baka kasi pwede maka-aksidente pa sila ng ibang mga kasabay nila. Tapos yung mga mga bida-bida, yung mga nagpapanggap na gym rat, yung pinakikialaman, madalas ganun, pinapakialaman nila ako sa program ko, kesyo ganun, kesyo ganyan. Magkakaiba naman tayo, magkakaiba kami ng build and program and targets dun sa namin sa katawan. Ayun, papagpasensyahan na lang yung mga ganun. Kasi kung halimbawa meron naman naka-designated na program ka na, or ako katulad ko, may naka-designated programs na ako na sinusunod na workout, nayaan ko na lang sila kung ano yung sinasabi nila. Kasi possible naman baka hindi nag-a-apply sa akin yung sinasabi nila, kasi magkakaiba kami ng body build at saka ng genetics. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Shinare ko lang yung mga experience, mga nakakasabay ko dun sa gym, and especially yung mga nag-workout na ngayon, dahil nga sabi nga ng mga ibang kasama ko yung regular gym goers is sumasabay sa trend. Pagdating doon ng February, mauubos na daw yung mga yan, mababawasan na yung mga nag-workout. Pero sana yung mga nag-start na mag-workout ngayong 2025 maging consistent. Sayang din naman yung magiging result. Wala namang ibang magbe-benefit niyan kundi ikaw. Katulad ko, hindi ko naman napapansin na nagbabago na yung body physique ko, o nakakapansin na lang yung iba. Actually wala naman akong sinusunod na diet, as long as na nandun lang din ako sa calorie deficit ko. Magka-calorie deficit lang din kasi talaga ako. So alam ko yung macros ko, alam ko yung supposed to be na dapat tinitake ko na protein, fats at saka carbs. So hindi ako natatakot na mag-take ng carbs. Kung halimbawa naman hindi nyo trip ang pag-gym, well, maraming way para mag-workout, mag-exercise. So example, yung kilala ko na si Ate Ena, nag-start na siya na
yung everyday walking. So shoutout sa kanya, kay Ate Ena. Ano lang, sabi nga niya sa akin nung una mahirap, pero ngayon may nakahanap na rin ang katawan niya. So kusang gumigising na maaga yung katawan niya para mag-walk ng every morning. And tapos yung kung napanood niyo yung last video ko na may binudol ako, yun sa running naman, running, jogging. So binudol ko si Parin Donald para mag-jogging na balikan for, mali pala ako ng 22 na sinabi ko doon sa vlog na 24 kilometers pala balikan simula dito sa amin hanggang doon sa Timberland. Sana maging consistent yung mga nagsimula ng mag-workout, mag-diet or mag-start ng healthy living paunti-unti dito sa 2025. Sayang din naman kasi yung nasimulan ninyo kung ititigil nyo yan. Wala rin naman ibang magbe-benefit nyan kundi just enjoy the process. Okay? Peace and signing out. Ciao!